Plaza Quarter in Quezon, Francesa City. This is a historical and tourist place here. Let's go and check it out. Kasama namin yung aming tourist guide. Guys, we're here in Plaza Cartel and the city of Oyster card. Puerto Princesa. Let's go inside. So dito po dinala yung mga... Ito po kasi is, ito na lang naiwan during the World War II. So gagawin nila itong park para po may magandang pasyalan. At the same time, para po sa kasi ng cruise ship port. Cruise ship lang po ang pwedeng mag-dock dyan. International cruise ships po ang pinaghahandaan yan. Like the Legend of the Sea, yung malalaki. Okay, yung kabilang side, so bago ko ikwento sa inyo, ito po kasi yung nangyari dyan. Yung 300 soldiers actually pumunta rito. Sila yung survivors from Death March sa Bataan. Gumawa po sila ng airstrip. Ito kaya kanina, di ba, pinapapili ko kayo kung saan nyo gusto, sa kanan o sa kaliwa. Yan, so itong airstrip na to is actually ginawa po ng mga American soldiers na nakasurvive sa Death March. After po nila itong gawin, hinati po ulit yung 300 sa dalawang group, 150 and 150. Yung kalahati, binalik po sa iba't ibang garrison sa buong Pilipinas. Pero itong 150, is dito po dinala sa lugar na to para gumawa po nito. Ito po ang tinatawag natin trench. It's actually parang 5 meters high, 4 meters wide. 4 to 5 trench po ito na nandyan. Ang purpose nitong trench supposed to be is to protect them from airstrike. So kasi po, World War II noon, ang kalaban nila is Americans. Sabi nila, kailangan nyo maghukay ng ganito kasi pag may mga bomba galing po sa Amerika, so may tataguan po kayo. Yun po yung pinalabas nila, pero hindi po yun yung totoong nangyari kasi planado na po nila ito. So pinaghukay nila ito, sabi nila parating na po yung mga eroplano ng Amerika, magtago na po kayo. So tumago naman po sila, pero sa pangatlong beses na try nilang tumago, sila po ay binungusan ng gasolina at sinunod po sila ng buhay dito sa trenches na to. So, mga Amerikano? Yes po. 100% Americans lang. Wala pong Pilipino na namatay sa lugar na to. Americans lang. So 11 lang yung nakasurvive. Nakita niyo po yung 11 na guwapo. Ito? Bata pa po yan. 26. Ito lang? Yan. Nakasurvive sila paano? Maraming tumatakbo na nasusunod pero nakakawala. Pag nahuli kayo, hindi nila kayo nakita niyo po yung kabilang side. Left na po kasi yan. Tinalon po nila yan at lumangoy sila sa kabila. Hindi sabay-sabay ang pagtalon nila. May alauna, may madaling araw, iba-ibang oras po yan. Nakasurvive sila nung nakarating sila sa kabilang side. Yan na po ang iwalig kung sa Ah? Yung island na yan. Yan? Alam siya other island, pero kasi Yan ang iwaig? Hindi lang nakikita. yes po. Main highway din yung dadaanan ng papunta dyan. Pag galing dito, mukha siyang Alcatraz, mukha siyang island. Oo nga eh. Pero may daan yan by land eh. Yung sa Crocodile Farm, diretso yung lang sa kaliwa. Yung Crocodile Farm? Ako, iwaig na yun. Ay, ahid na yun. Yes po. Para pala Hindi may... ba yung 28,000 hectares na kulungan po yan, dinivide sa 4 na kulungan. Montible, Inalgawan, Central, yes po, is Iwag Central, and tsaka po yung ating pong Inagawan, Montible, Iwahig, at tsaka Santa Lucia. Apat po yan. Ang capacity niyan is 5,000 inmates. Pero nasa more or less 1,000 to 2,000 pa lang inmates dyan. Kapag gusto nilang tumakas, nakita nyo po yung daanan natin kanina. Sasakay lang po yan sila ng bus. Ng tricycle. Sino sasakay ng bus? Hindi na lahat po. Ang tawag sa Iwahig, prison without bars. Ang bars lang yung pinaka main entrance. Sa gilid, palayan po yun. Yung doon sila nag-ano. Doon sila nagtatanim. May ginagawa. Pwede silang tumakas. Actually, mamaya ako nandito si Kuya. Dati siyang inmate doon. Mga 7 months pa lang siya nakakalaya.
Isa po siya sa mga tumakas. Inanong ko siya kung paano siya nakatakas. Sumakay lang daw po siya. Si Mary siya. Totoo yan? Kapag nakatakas? Hindi po, hinuli pa rin siya. Ah, So, tinanong ko siya paano siya nakatakas kasi curious din ako dati. Oo nga. Sabi niya, sumakay lang po siya ng bus. okay. Tapos sabi ko saan siya nakarating, El Nido daw po. Nagtagulan siya sa bundok. Sabi ko baka nag-island hopping ka lang doon. Sabi niya, pwede. Sabi niya, hindi ka nakalabas. Sabi niya, hindi. Kasi po, nakaband na siya. Port to port. Kaya yung takas niya, Dito lang sa area. So nahuli din siya. Binugbog lang naman siya. Binartulina siya. Pero nagbago siya, kaya po nung nakalaya siya, 23 years yung sentensya niya, 19 years old lang siya nung nasa loob ng Talaga? kulungan. Napatay niya, 40 years old. Tinampas niya lang po yung likod sa parang farm, taniman ng palay. Doon sila nagkainitan, so napatay niya po siya. So yun po, yung mga nakatakas dito, itong mga dyan, tinagawin ng mga Indians or Inuits natin. 1904 pa po yan, na-open pa po as talagang kulungan. Ngayon, Prison without bars pa rin siya. May 5 pong selda dyan. Minimum compound. Yun yung mga naka-brown na makikita yung nakakalaya at lumalakad-lakad kahit wala pong escort. pero lahat ng nandiyan kasi di ba mga pang-apat Ang naka-orange lang po. Parang may Apo, 3 kulay ng t-shirt dyan. Actually 4. Pagaling ka ng Manila. Ng pinakamalaking kulungan sa Manila, BJP Green. Tapos mag-unti-unti magbabago. meron din mga local para may level. Meron din naman po. Merong blue, yun yung 20 years na kaso. Ang orange po, 2 daw po yan. 40 years, at saka 40 years plus 1. Swerte mo raw po pag 40 years ka, 40 years na talaga. Pag 40 years plus 1, yan na po yung lifetime. Presidential pardon lang. Yung pwede pong makapagpalaya sa inyo. Yan yung mga naka-orange. Ito po, yung mga cruise ship guests and even yung mga educational group, mga estudyante, nagre-request po yun silang pumasok sa Okay. Actually, Iwahig Central is mayroon din po silang community. Yung mga estudyante, may school sa loob. Katunayan niya po, ang ating mayor sa ngayon, Mayor Lucilo Bayron, graduate po ng Iwahig. So, meron sila dyang elementary school. Siya po ay anak ng park superintendent. Si dati nating senator, Tulfo, tatay niya naging supervisor, park superintendent po dyan sa Iwahig. So, Santa Lucia, meron tayong female correctional. So, more or less 100 lang po yung PDLs doon. Pero mas marami po tayong inmates, mga male inmates dyan. So, most probably nasa 2,000 na rin po yan sila. So, marami rin lumalaya. So, 5 ang kanilang compound, minimum, medium, maximum. Super maximum na yung bato nila. Ano sa isip niyo kung sa bato? Well, sa mga pelikula, di ba? Mga movies. Tanggol. Tanggol, di ba? Mata lang makikita. Masyadong mainit. Lumang bato nila na po yun. Ang bagong bato nila na 3/4 So open? Okay yung pang 1/4. Ang pang-5 Bartolina, ay 5 compound, yun po yung compound ng mga lugar. Talaga po. 3 points lang po ha. Yung kanila pong rest lang, yung pang-apat sa kalsada. Thank you for watching, guys. There is a church nearby. May misa po siya. Dadaan po kami mamaya. After this, we'll go straight to the airport and we'll go to Baguio City. I hope you enjoy my video today. Thank you guys for watching. Please subscribe to my YouTube channel and God bless.